Mga ka-hopes, paano kung biglang maging kabarangay ng Barangay Ginebra ang isa sa pinakamalakas na Gilas stars ngayon? Imagine this, Dwight Ramos sa Ginebra jersey, at hindi lang yan, may isa pang Gilas bigman na posibleng sumunod sa PBA, Carl Tamayo. At habang nangyayari ang lahat ng ito, may isa na namang Pilipino ang gumawa ng history sa Korea. Kung bago ka sa channel, hit like, subscribe, at samahan niyo ako sa usapang basketball. Mga ka-hopes, ngayon pa lang ay excited na ang maraming fans ng Barangay Ginebra dahil lumalakas ang posibilidad na makita natin si Dwight Ramos sa PBA. Sa isang interview, inamin ni Dwight na may posibilidad siyang magpa-draft sa PBA sa susunod na taon. Bakit? Dahil matatapos na ang kontrata niya sa Japan B-League team na Levanger Hokkaido pagkatapos ng season. Ayon kay Dwight, hindi pa raw siya gaanong pamilyar sa kung paano gumagana ang mga kontrata sa Philippine Basketball Association, kaya gusto muna niyang pag-aralan bago siya gumawa ng final decision. Pero ito ang mas lalong nagpapainit sa usapan. Sa susunod na PBA draft, hawak ng Barangay Ginebra San Miguel ang posibleng number 1 pick dahil nasa kanila ang draft rights ng Terra Firma Jeep. Ibig sabihin mga idol, kapag nagpa-draft si Dwight Ramos, malaki ang chance na Ginebra ang unang kukuha sa kanya. At kilala natin ang Ginebra at ang SMC Group, kaya nilang tapatan o higaitan ng offer ng mga international teams kung talagang gusto nila ang isang player. Mas lalo pang naging exciting ang usapan ng magbigay ng reaksyon ang Ginebra import at Gilas naturalized star na si Justin Brownlee. Ayon kay Brownlee, napakalaking bagay para sa Ginebra kung makukuha nila si Dwight Ramos. Para sa kanya, elite player daw si Dwight at siguradong malaking tulong sa team. At kung iisipin mo rin mga idol, bagay na bagay talaga ang kasikatan ni Dwight sa Ginebra fanbase. Alam naman natin kung gaano kalakas ang suporta ng Barangay Ginebra crowd. Samantala mga idol, habang mainit ang usapan sa PBA draft, may magandang balita naman para sa mga Pinoy basketball fans. Sa ikatlong sunod na taon, isang Pilipino na naman ang nanalo ng Rookie of the Year sa Korean Basketball League. At ang nagwagi ngayon ay walang iba kundi si Kevin Kiambao. Sa kanyang rookie season, nag-average si Kekyo ng 15.2 points, 6.5 rebounds, 4 assists per game, isang napakalakas na performance para sa isang rookie. At alam nyo ba mga idol, bago si Kiambao, dalawang Pinoy na rin ang nanalo ng award na ito. Noong 2023, si RJ Abarrientos ang Rookie of the Year, sinundan naman ito noong 2024 ni JD Kagulangan, at ngayong 2025, si Kevin Kiambao naman. Ibig sabihin mga idol, tatlong sunod na taon na Pinoy ang Rookie of the Year sa Korea. Patunay lang kung gaano kalakas ang talento ng mga Pilipinong manlalaro sa international stage. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang magandang balita para sa Ginebra fans. May isa pang Gilas player na posibleng sumali sa PBA draft, at iyon ay si Carl Tamayo. Ayon sa Korean Basketball Insider na si BKPD, malabong marinyo ang kontrata ni Tamayo sa KBL kahit maganda naman ang kanyang performance. Ibig sabihin, may posibilidad na bumalik siya sa Pilipinas at sumali sa PBA draft. At kung mangyari yon, napakalaking swerte para sa Ginebra. Bakit? Dahil si Tamayo ay 6'8 na big man na kayang maglaro sa poste, at alam naman natin na mahalaga ang ganitong klaseng player sa sistema ni Tim Cone. Lalo na sa kanyang triangle offense system. Bukod pa dito, hindi rin mahirap para sa SMC teams na tapatan ng mga international offers, habang binibigyan ng pagkakataon ng mga players na manatiling malapit sa kanilang pamilya. Kaya ngayon mga idol, isipin nyo ito, possible na Dwight Ramos at Carl Tamayo ang mapunta sa Ginebra roster sa mga susunod na taon. Kung mangyari yon, isa na naman itong super team scenario sa PBA. Pero syempre, wala pa tayong final decision mula sa mga players. Ang tanong ngayon mga idol, bagay ba si Carl Tamayo sa Ginebra system? At kung ikaw ang tatanungin, mas gusto mo ba si Dwight Ramos o Carl Tamayo bilang number 1 pick? Comment nyo lang sa ibaba at pag-usapan natin yan. At gaya ng lagi kong sinasabi, dito lang tayo sa Race Hoops Universe, kung saan pinag-uusapan natin ang lahat ng maiinit na balita sa mundo ng basketball. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating basketball stories. Maraming salamat sa panonood mga idol, at see you sa next video.